Ano ang first name ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John. Opo, John John Lasco. Lasco. Doon sa bahay. Andun kayong apat. Yes po, bali 8 kami nandun, lahat puro babae po. Puro babae. Yes po. 8. Yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo, binitbit ng mga Yes po. pumasok sa bahay? Opo. Anong nawawala sa inyo? Anong Lahat dinala? po ng Aside kay gamit. Lasco. Aside kay John Lasco. Yung mga losses niyo doon. Para may binitbit pa doon na Alahas, mga bags, bolt. bolt. Opo. Anong laman ng bolt? Pera Pera. po, Your Honor. Pera. Yes po, yung mga alahas niya po. For the record, si John Lasco ay isang Isa pong master agent master agent and ng incorporator po ng online ng WPC. WPC, Yes po. online sabong. Okay. So, nung nandoon kayo, anong nangyari? Pwede mo ma-relate sa amin? Anong nangyari? Monday, August 30, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila kasi po umuwi lang yun ng San Pablo weekend. Friday, Saturday, Sunday dahil may farm siya sa San Pablo, farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya yan. Pag uwi naman po niya, first Mondays to Fridays, dito po siya, ahente po siya ng lupa, real estate. Broker po sila ng kapatid niya dito. Then, Monday, nung nagsabi siya, niyaya niya po ako mag-withdraw sa bank, sa BDO. After po no, nagpunta na sa palengke at magluluto po yun ng breakfast. Tapos pag uwi po namin, automatic yung gate habang bumubukas. Pagbaba namin ng sasakyan, actually kasama ko po yung pinsan ko that time sa loob ng sasakyan. Ako, yung baby ko na 2 years old at siya po. Habang nandun daw po ako sa nagwi-withdraw, naka-hazard siya, may tumatawag na po, sabi nung pinsan ko sa phone. Kaya lang, hindi niya daw sinasagot. Hawak na lang yung baby ko, hinihintay lang po nila ako. Then, pag uwi po namin, pagpasok namin ng gate sa bahay, siya ang unang bumaba, umupo siya dun sa may garage po. Maglalaro siya kasi that time po is may laban, may entry siya ng manok sa Santa Cruz. Kaya po walang tao, walang driver. Yung mga tao niya sa farm nandun po. So after po noon, habang naglalaro, habang pumwesto na siya, hawak niya phone niya, bumaba po ako, may nagpasukan na ng mga tao. NBI kami, may warrant ka. Sabi ko, napatingin po akong ganyan. Tapos sabi niya, wala po akong kasalanan. Nagtaas agad siya. Pinapasok po kami sa loob. Pagpasok po namin sa loob, pinasasan siya, then sabi sa akin, may kaso yan, estafa, large-scale estafa. No bail, sabi po nung mga pumasok. Nagbababa po ng mas yun, is I'm not sure kung bakit. Basta inaayos niya po siguro. Kaya nakatingin lang po ako, sabi nung mama ko, nakatulala lang daw ako na siya lang kinakausap ko. Wala po, sa totoo lang po. Yung iba pa nga po may utang sa amin. Paano po kami magkakautang ng million daw po? Tapos yung iba na pong mga tao pumapasok na, eto po yung pinsan ko, inalalayan pa siya sa sasakyan po. Pinababa siya, late siyang bumaba po eh. Ano mga suot nila? Naka-uniforme, naka-civilian? Naka-black po, may mga naka-shorts, may ibang naka-shorts na hindi ko alam kung nakuha lang sa kanto yung iba na mga. Okay. Pero yung pong mga ilang tao na nakaharap sa akin is mga tindig, talagang kita mo na mga leader, not sure. Basta po ang sinasabi is, wag kayong magulo, nakakahiya sa mga kapitbahay kasi ano po, may kaso yan, makaano sa kapitbahay. Ngayon sabi ko, Pakilala nila si NBI po sila. NBI. Yes po. Ayaw po nilang ibigay yung warrant, ginaganon lang. Wala po. Natutulala na po ako nun eh. Tapos sabi po nila, sabi ko, pwede po bang makahiram ng phone para matawagan ko po yung family? Makasunod po kami. Puntahan niyo sa Batangas. Nagsalita po ng Batangas. Nagulat kami. Nag-sink in po kasi lahat habang ano. Tapos bigla pong sinabi sa Manila, tough. O sige, may iiwan kaming mga tao dyan. Nagsalita pa po na ganun. Sabi ko, sige na po, hinabol ko pa po palabas. At kinato ko pa ang sasakyan dahil gusto ko nga makahiram ng phone or makasunod po kami sa police station kung may kaso nga po talaga, sir.
Pero ito po yung pinsan ko, may sabihin po siya kasi siya po yung inano mismo, inakay mismo nung pinababa. Sige, wala lang naman to. Sige, Miss Honey Lynn Sason. Go ahead. Nung nasa sasakyan po ako, nakita sina Ate Ses po nasa loob na po ng bahay. Ako lang po naiwan doon sa sasakyan. Tapos nakita ko po yung ibang mga lalaki nakaitim na nandun pa po sa may pinto, dun sa may garahe po. Tapos po, yung driver seat po, yung pinto po niya bukas. Tapos nakita ko po sila, nung nakita nila ako na nagaganunan po sila, na ang sabi po may tao pa sa loob. Nakita po nila ako sa sasakyan. Tapos po, nung nakita po ako, may isa po lalaki lumapit sa akin. Tapos sabi niya, bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Mahinahon pa po yung pagsabi niya sa akin nun. Tapos po, Sandali. Okay ba? Ano Pwede ba tanggalin mo yung ano? Mahirap, hindi masyado maintindihan. Ano yung sabi, yung, ano sinabing bumaba ka? sabi po niya na na bumaba ka na dyan, wala lang naman to. Sabi niya po sa akin. Wala naman to. Opo, ayun po ang sabi. Tapos po, sabi ko sige po, ayusin ko lang po to. Kasi inaayos ko po yung laruan nung pamangkin ko. Tapos po, hindi ko po mabuksan yung sasakyan na paglabas. Sabi ko, pwede po pabukas. Pinagbubuksan niya pa po ako ng sasakyan. Tapos po, nung hindi pa gumana yung pinto nung doon po niya ako pinadaan sa kabila. Sa kabila po niya ako pinadaan. Tapos po, nung nasa pinto na po ako, tapos nakita ko po sila na nakaupo na sa sala, sa sopa. Tapos nakapalibot na yung mga lalaki. Tapos sabi sa akin nung nakatayo doon na ikaw, sino ka? Sabi sa akin. Sabi ko, napaganto po ako. Tapos sabi, ikaw, umupo ka dito. Sabi niya gano'n. Sa ako po, namigay pa po ako ng face mask sa kanila. Kasi po, yung mga kasama ko po sa bahay, wala pong face mask noon. Kasi po, yung pinsan ko po, si Ate Lynn po, positive po siya that time. Tapos po, nakita ko po, ba't po nasa sala? Positive po yun. Kaya po ako po, namigay pa po ako ng face mask. Para lang po, concern ko lang din po dun sa may pamangkin po kasi ako, mga bata pa po yun eh. Tapos po, nung kakaupo ko lang po ng sasakyan, may isang lalaking umano sa akin na, ikaw, ka dito. Pinapasok niya po ako sa kwarto. Tapos po, nung pagpasok ko po sa kwarto, nakita ko po sila na kalat-kalat na po yung loob ng kwarto. Yung mga nasa nakalatag na po sa higaan, kinukuha po nila. Tapos po, yung isa pong lalaki, pinadiretso niya po ako dun sa may lagayan ng bolt. Sabi niya po sa akin, ikaw, buksan mo to. Buksan ko daw po yung bolt. Pero hindi ko naman po alam yung password. Tapos po, hindi ko, pinipilit niya po sa akin na pabuksan niyo, pero hindi ko po talaga alam yung password. Tapos yun po, lumabas na po ako nun. Tapos dinala na lang po nila yung bolt. Binitbit yung buong boat. Opo, binutbit po. Gaano kalaki? Mga ganito, usong-usong pa nga po sila nun nung paglabas ng kwarto. Ha? Usong-usong pa po. Ano? Usong-usong. Parang tulong-tulong po sila Ilan pagbuhat. sila nagbubuhat? 3 po. Makilala mo yung nagbuhat ng kwan? Makikilala mo? Makikilala ko po dito kung sino po yung nagpapasok sa akin ng kwarto. Nakilala mo? Opo. Andito ngayon sa Opo. loob ng session hall? Opo. Ituro mo nga kung sino. Sino? Huwag kang mag-alala. Paano dito? Ituro mo. Saan dyan? Ang pangalan? Si Mr. Roy Navarrete po. Nabarete. Sir. Ikaw si Nabarete. Yes, sir. Ano sasabi mo? Sir, wala po ako dun. Naka-duty po kami dun, sir. Ha? Sa Laguna po. Wala po kami dun sa San Pablo po noong time na yun po. Hindi basta-basta kung ito, babae ito ha, powerless ito. Mag-akusa sa isang pulis. Nandito pa sa harap ng maraming tao. Hindi ito basta-basta. Basta sabihin ko lang sa'yo na
powerless itong tao na ito. Hindi to pwedeng i-coach, hindi to pwedeng turuan. So, nandoon ka, wala ka. Yes, Your Honor. Wala po ako doon po, yes, Your Honor. May mga ebidensya po ako, Your Honor, na nag-iikot po kami sa checkpoint kasi po, Kung kayo yun, kayo yung involved doon, kaya siguro hindi nag-responde yung tawag ng police assistance doon sa San Pablo Police Station. Hindi nagre-react yung mga police doon dahil nga kayo yung nandoon. no, sir, Ano? Your Honor. Uy, Nasaan ka uli? Mr. Navarrete? Saan ka nandoon ng mga oras na yun? Anong date? Sir, nag-ikot po kami sa mga checkpoint po sa Lumban. May mga, po kami, picture po kami dito, sir, na magpapatunay po na nasa Lumbang kami, sir. Check lang sir, anong mga time na yun. Kasi may, Anong oras? Anong araw uli nangyari yun? Exact date, Miss... malayo po yung area, sir, dun sa San Pablo, dun sa Sandali lang. Linawin lang natin mabuti, ha? Miss Sanilin, anong araw yon? August 30 po. August 30. 30, 2021. Opo. Okay. Anong oras? Mga 9 po. Mga 10. Mga 10 ng umaga. Inabot po ng 10 na po. Around 10 o'clock ng umaga. Opo. Okay. August 30, around 10 ng umaga. Nasaan ka, Mr. Navarrete? base po dito po, nasa Magdalena po kami. Nag-ikot po sa mga checkpoint po, namimicture po. Bakit? bakit Bakit base dyan? Bakit kaya Ay, ka pa magbase teka. sa binibigay ng abogado mo? Bakit hindi ka lang magsasagot ng diretso kung saan ka nung panahon na yun? Yes sir, medyo yung time na yung bumalikan mo, malayo na sir eh. Dapat magre-rely ako dun sa kung saan ako sa base sa cellphone ko sir. Kasi hindi ko naman memorize sa tagal nun sir eh. Your Honor. Sige sir, go ahead. Okay. I'm pretty sure General Carlos or General Cruz will be able to verify all these. Diba? Time, anong assignment, bakit siya nandun? Yes, Your Honor, we can check the actual detail of the Patrolman Navarrete. But right now, sir, I don't have the detail order of Patrolman Navarrete during that time. Kasi kami dito sa Senado, veterano kami sa mga tinatanong eh. Pag may sumagot sa amin ng diretso, malamang totoo sinasabi. Pero pag sinagot kami ng tumingin sa kung saan at sinabing based to dito sa talagang medyo magdududa po kami. Ito pa po yung kapatid ko, tuloy sir, mo. na pinasok nila may COVID that time. Kaya tiningnan niya rin yung mga pumasok sa kwarto. Ikaw yun? Ako po yung naka-quarantine nung araw na yun. Kapatid po ako ni Princess Montañez. Okay. So, identify mo rin ito. Kaya kwento ko lang po yung nangyari. Ha? Yung pong nangyari. Yung nangyari. Opo. Tulog po ako ng araw na yon. Nagising po ako. May nagsisigawan na po sa sala. Akala ko po, nagtatalo po yung mag-asawa, si Boss John po at saka si ate. Tapos sabi ko, ano kaya yun? Tapos maya-maya po, tumayo na ako. Narinig ko po parang ibang boses na po. Sabi niya, may kaso ka. Tapos bubuksan ko na po yung pintuan. Bigla pong may pumasok pong dalawang lalaki. Tapos po, namukaan ko po yung isa doon. Namukhaan. Opo. Andito ngayon. Opo. Ituro mo kung sino. Si Roy Nabarit po. Nabarite. Opo, Nabarit. So dalawa na kayo nagtuturo kay Nabarite na pumasok doon sa bahay niyo. Ikaw, Ma'am Montañez. Mama ni Ces at saka ni Ili. Mami. Opo. Go ahead. Ako din po kasi ang tinawag niya po ako. Tapos ang tinanong niya po kung kaano-ano po ako ni John Lasco. Sabi ko, manugang ko po siya. Tapos tinanong niya ako, ano ka ba dito?
Sabi ko, ako po ay kasambahay lamang. Hindi ko po sinabi na ako ang mother nila. Basta sabi, tapos tinanong niya po ako, pwede ba buksan mo yung vault? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Ang nakakaalam po ay ang secretary niya. Tapos sabi, pinaturo niya sa akin yung vault. Sabi ko, hindi ko nga po alam. Sino? Sino yung niya? Roy, si Mr. Roy Baronet. Nabarite. Opo. Pinapaturo niya yung... Yung vault, pinabubuksan niya po sa akin. Tapos? Sabi ko, hindi ko po alam yung password. Tapos? Kamukhaan ko po din yung mata niya. Ha? Yung mata niya po at taas niya. So, apat kayo nag-identify dito Opo, kay Nabarite. Yung pong pamangkin ko, siya din po yung kumuha sa akin. Yung pong lalaking yan. Ito po yung magkasamang Kami po ang magkasama ng Pinapasok dun sa pamangkin ko. master's Pinapasok bedroom. po kami sa kwarto. nakakapagtaka lang po, alam nila lahat ng kukunin sa bahay. Grabe, inuna po nila yung kwarto namin. Paano po? As in, lahat ng gamit doon. May mga pictures po na talagang grabe yung Ultimo pong baboy, talagang sinaksak nila. lahat po ng gamit namin, 8 kami sa bahay, kinuha kahit yung mga wallet ko po, yung mga pera doon na nakasingit. IDs, lahat walang itinira sa amin. Bag ko po, kinuha din nila. Mga ID ko. Doon po nila lahat nilagay yung cellphone sa bag ko. 10 cellphone po yun, sir. Diyos ko, halos idinamay pa po nila yung tao. Roy Navarrete, Hindi ko po alam. Yes, sir. ito, 4 na babae ito, nag-identify sa'yo. Yes, sir. Ikaw pumasok doon sa bahay nila, pumuha sa, kinuha ninyo yung si June Lasco. Tapos kanina, yung dalawang magkapatid din, ikaw rin tinuturo. What a coincidence. Ano tingin mo? Makukumbinsi mo pa kaya ako? Yes, sir. Ha? Makukumbinsi mo pa kaya ako na wala kang kinalaman dito? Na, Yes. ito, sipalit na kaso ito, ha? Ikaw ang tinuturo ng 4. Tapos yung kanina, 2 magkapatid na yung kinasuhan nyo ng drugs, ikaw rin ang tinuturo. Grabe naman coincidence yan. Ano ranggo mo? Patrolman, sir. Patrolman. Ilang years ka ng patrolman? Magi 7, sir. 10 years. 7, sir. 7. 7. Yes, sir. So, anong assignment mo since graduate ka sa pagka-police? Intelligence, sir. Puro intelligence na ang trabaho mo. Yes, sir. Since after recruit training mo, intelligence ka agad. No, sir. Mobile driver mo na, sir. Mga Mobile. Yes, sir. Tapos intelligence na. Yes, sir. So, matagal ka, 7 years ka intelligence. No, sir. Mga around 5 years, sir. Mga ganun. Hindi siya... Recruit. Si IDG, Yes, Your Honor, sir. Nabablanko na ako. Sige sir, take charge. General Cruz, Yes, Your Honor. in the Sir. light of 6 testimonies, what do you plan to do? Sir, right now, as I have said a while ago, that we have taken the statements of, or sworn statements of these witnesses, and we are preparing to file the appropriate case before the DOJ. And of course, we are still gathering more evidence, physical or circumstantial evidence, to support the testimonies of these witnesses. I have talked to the Chief PNP a while ago before he left for national yung importanteng meeting niya. But anyway, ang action taken daw niya to this PIB people, ilipat niya sa Camp Crame. That's according to him.
to be available for further investigation ng CIDG. Yan ang sabi niya. You cannot, hindi mo man sila pwedeng arestuhin ngayon dahil nga matagal na nangyari yun. Di ba? Hindi mo na pwedeng inquest yan. So regular filing ang gagawin nyo. Yes. So ilan yung na-file niyo? Ilan yung papailan yung kaso? Ilan ang akusado sa pinahal nyo sa DOJ? Sir, for this case, sir, we have not yet filed a case because we are still considered. Okay, yung isang case, yung case number, Eight suspects, sir. The Manila Arena case, we have filed. so ito, wala pa kayo na-file na kaso dito. Yes, sir. Probably this coming days. So wala pa. Yes, sir. Okay, sige, ano pang masishare niyo sa amin? Isa lang na identify ninyo? Itong si Navarrete lang. Actually po, nagsalita din po ako doon na yung warrant, nagbigay ng warrant. Lahat po kami, ang alam namin yung shape, kasi nagbababa po siya ng shape, yung katawan. Kaya po, na-identify namin is, nung pinakita sa amin yung picture, is si Paghangaan po. Paghangaan. Saan si Paghangaan? Tumayo ka nga. Tumayo ka. Anong ginawa niya? Lahat po kami kasi nung nagbigay ng pictures, Oh, wala pong alinlangan na tinuro namin. tinuro niyo siya. Opo. Pinakita ko rin po doon sa kasama naming minor sa bahay. Ganon din po. Gusto ko lang din po na after 7 months, ngayon po, makapagsalita siya at para lang po marinig din namin dahil siya lang may tao po doon nagsasalita na leader. Yun yung tingin namin. So, base sa taas, sa shape, sa katawan, gusto ko lang din pong makapagsalita din po siya, Senator. Opo. Yes po. Paghangaan, umupo ka. Ilang years ka ng pulis? 12 years, sir. Ha? 12 years po. 12 years, sir. 12 years. Yes, sir. Anong ranggo mo ngayon? PSSG, sir. Staff Sergeant, sir. Staff Sergeant. Yes, sir. Police Staff Sergeant. 12 years. Matagal ka na sa intelligence? Palipat-lipat, sir. Minsan mobile driver, minsan intelligence, sir. Ilang years ka na dyan sa PIB? Almost 1.5 years, sir. 1.5 years. Yes, sir. Thank you. Paano mo na-remember? Paano mo ano mo siya Nung na-identify? nag-report po ako sa police, Ha? nung nag-report po ako sa police sa San Pablo, Okay? nandun po sa police report na sinabi ko po na mamumukhaan ko that time kasi medyo, ngayon sinabi ko po din yung shape, kasi po nagbababa ng mask kung nagbigla po kasi magsisingkin sa'yo pag bigla mong nakita yung tao, tulad po ni Hani, nag-ano sa kanya. Tapos, nung pinakita nga po sa akin yung pictures, naituro ko. Tapos, nung pinakita ko sa kanila, lahat sila kinabahan. Kahit po yung kapatid ko umiiyak. Ba't, ayun. Kaya po, sabi ko, ba't pare-pareho kami? Ngayon gusto po namin makita in person. Talaga. At magsalita rin po siya. Kung marirecall pa po namin yun. Ano ba lang sinabi niya? Anong sinabi niya na warrant? Opo. Pakita? Ano yung sinabi? Yan, ginaganan lang po niya yung warrant. Sabi niya, may warrant kami, NBI kami. Okay, Mr. Chairman. Ano pangalan nila? Mr. Paghangaan, sir. Parganan? Paghangaan. po. Paghangaan, okay, Staff Sergeant Paghangaan. Nasaan ka August 30? 10 Sir, nung August 30, 21, sir, nag-deliver po ako ng sabon, sir, sa Pila, Laguna. Meron po ako dito ang katunayan ng resibo, sir. Mga oras ng conversation namin, sir, sa text. Ng oras ay tumatama, sir, sa August 30, sir, 2021, 9:16 a.m., sir. Nag-deliver po ako ng sabon sa Pila, Laguna. Detergent powder po. Andito po yung cellphone ko, sir. Hindi ko po binubura ang conversation namin nung kausap ko, sir. Andito po, sir, yung resibo ko, sir. August 30, sir, 2021.
Anyway, is there a representative of the National Bureau of Investigation here? Si Director Listor is here? No. All right. Mr. Chairman, kung ako NBI, magwawala ako rito. Eh, ginamit ang pangalan nyo eh. I'm sure hindi kayo natutuwa. And you can always be able to investigate the alibis being mentioned, di ba? All right, thank you. Thank you, sir. Ano pa po ang ma-share ninyo? Sige. Hello. Nung umalis po sila, yung leader po nila, may binanggit po siya na word. Ang sabi po niya na move out. Tapos nagganto pa po siya ng kamay. Move out. Opo. Sabi move out. Nagganon pa po siya ng kamay. Mga kwan yan, mga military term yan. Tactical terms yan ng military or police terms. Move out. Yan yung command pag mag-withdraw. Kasi tapos Withdraw or po, move out. tapos po yung pagsalita po niya nun, siya na lang po kasi din nung nahuling lumabas eh. Tapos sinundan po namin siya nung pinsan ko, nahingi po kami ng cellphone, tapos kinakatok pa po namin siya sa sasakyan, hindi po niya kami pinapansin. Pinagsaraduhan pa po niya kami ng pinto ng sasakyan na napakalakas. Sir, doon po kami nagtataka na bumanggit sila ng Batangas. Puntahan nyo sa Batangas. Tapos biglang Manila tough. Kaya kami, akala talaga namin NBI para mapuntahan. Masundan po. Kaya lang, wala na pong tumawag. Akala pa po namin is may ransom. Mr. Chairman, Yes, sir. kay Princess lang, before the incident, Yes. wala bang nabanggit sa iyo yung mister mo na meron siyang problema sa pagiging master agent, sa trabaho, sa isabo? Basta Sunday night po is tinatanong ko siya, may problema ba? Kasi hindi na po siya, feeling ko talaga may pakiramdam po ako na hindi na siya, ano yun, balisado, parang, Balisa siya. balisa. Okay. That day or the day before? Sunday Ilang araw po na, yun. yun lang araw na yun before. Opo, Okay. Sunday night. And may mga tumatawag sa phone sa kanya. Kaya lang, ano po yun eh, hindi, mas magsasabi pa yun sa ibang tao kaysa sa akin. Kaya po, sabi ko, may problema ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, wala. Basta ang sinabi lang po niya sa akin is, i-clear niya yung name niya. Ayun. Doon na Clear po. niya yung name niya. Opo. And nagtataka din po ako kasi Monday, alam po ng mga papasok doon na umaalis na po siya ng Monday sa bahay. Umuwi na po siya ng Manila. Kaya po bago siya umalis, ayun, naunahan na siya. Nasaan na yung cellphone niya? Ayun po, wala pa rin hanggang ngayon. Kinuha lang po yung mga numbers. Kasama rin sa kinuha? Opo, lahat po. Lahat cellphone namin sa bahay. Alright, thank you, Mr. Chan. Thank you, sir. Ano, okay na kayo? Sabi na niyo lahat? Maituro lang po sana kung saan nilagay, sir. Ha? Maituro lang po sana. Alam ko po may nakakaalam nito. Kung saan dinala, yun na lang po para matapos na tayo. Ituro niyo na lang para at least may closure. Ang hirap. Sobrang hirap nitong pinagdadaanan namin. Dahil pa po namin, hindi kami namatayan. Araw-araw hanggang kailan po kami maghihintay. Ituro niyo na lang po. Alam kong may nakakaalam nito. Sige na po. May mga naiwan po eh. Sa ngayon, wala makapagturo sa inyo. Dahil yung May mga inaakusahan ninyo, scammer po, Senator, may mga scammer, may mga nagte-text, alam daw nila. May mga willing natatakot, yung iba, pera. Diyos ko, kami na nga po yung biktima, kami pa yung ginaganito. Grabe. Tapos ngayon, hindi po namin alam kung ano mangyayari sa amin after this, kung matatakot ba kami.
Security po ba kailangan namin? Ang hirap po nung kami na yung biktima, kami pa yung nabubuhay sa lungkot, sa takot. Nag-uusapan po ng lahat. Ordinaryong tao lang po kami. Ang hirap po lumabas ng bahay na hindi mo alam na delikado kayo, mga kaibigan, wala, umiiwas kahit sino dahil delikado daw. Kanino kami dapat mag-ingat, Senator? Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo nag-imbestiga dito Mm. para mabigyan ng hustisya yung pagkawala ng inyong mahal sa buhay. Huwag kayo matakot. Mm. Kahit sino yung tao na yan na nasa likuran na pagkawala ng inyong mahal sa buhay, may buhay rin yan. Hindi rin yan, matatakot rin yan. Oh. Pareho lang tayo, tao sa mundo. Dadaan lang tayo dito sa mundo. Kaya dapat huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Sinasabi ko sa iyo, andito pa rin ang gobyerno. Kahit na part of the government yung akusado ninyo, ang ibang akusado ninyo ay mga membro ng Philippine National Police, hindi po sila ang buong gobyerno. Meron pa rin part ng gobyerno na maaasahan ninyo. Kaya huwag kayong matakot, andito pa kami. Witness Protection Program po ay i-apply namin kayo. Huwag kayong mag-alala. Andito si Senate President, hindi kayo pabayaan. Siya ang mag-firma ng request for... Tataka na lang po kayo yung piggy bank kasi talagang walang-wala talaga. Talagang inano nila, oh. May dugo pa nga po yun, eh. Hindi ko na alam yung piggy bank na yun kung nasaan. Kasi po, ginano nila yung pera, imbis na buhatin nila. Kaya dumugo pa yung kamay nung isa. Grabe, kaya kailangan ng pera nung kumuha. Pero sana ibalik nyo na lang po yung tao kahit kinuha nyo ng lahat. Eh. Yung tao po, yung buhay ng taong importante. Grabe. Tama yung sabi ni Senator De La Rosa. May matakot. Una, pag may nangyari sa inyo, alam na natin kung sino hahabulin. Hindi sila loko-loko, nagagalaw pa ng kahit ano. But anyway, we'll make sure. I'll order the Sergeant at Arms to give you security doon sa inyo. Thank you po. Hanggang hindi natin nasusolve itong asunto na to. Yung mga naririnig kasi natin, medyo baka gustong pagbutihan ng mga... May naitulong din naman po si John Lasco sa part ng online kaya humihingi rin po kami ng tulong sa mismong head niyan. Kay Mr. Ang. Kay Mr. Ato. Baka po sakaling matutulungan niya rin kami. Oo. Sir. Well, kung ano may tutulong sa pamilya, tutulong naman kami. I mean, Pati sa naman sa pag ano, investigation. sabi lang tutulong kami sa inyo. Wala naman. Maraming salamat, Mr. Atong Ang. Para